Nanay ko yan. Nanay ko yan. Alam natin na ang mga nanay, talagang laging busy yan sa bahay, sa pag-aasikaso. Bakit po, kapatid na June, na ganyan talaga ang mga nanay? Yan ba ay mababasa natin na katungkulan nila na nakasulat sa Biblia? Meron pong sagot ang banal na kasulatan sa katanungan pong yan na atin pong mababasa dito po sa Biblia, sa Kawikaan 31 at ang talata po ay 27. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kaniyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Talaga pong tungkulin ng mga nanay na hindi po tumigil sa paggawa araw-araw at subaybayang mabuti ang sambahayan ayon po sa Biblia. Oo, kaya pala po, kapatid na June, kapag yung mga anak pala, kapag ka nagpapaalam, aalis sa bahay, daig pa nung mga nanay, sa pag-iimbestiga, yung mga taga-NBI, di ba? Aalamin pa. Napakaraming tanong. Oo, ang daming tanong. Sino kasama mo? Saan kayo pupunta? Anong sasakyan ang gagamitin ninyo? Opo. Yung plate number ng sasakyan. Pinakamahalaga, anong oras ka babalik? O yun, anong oras babalik? Ano yung cellphone number ng mga kasama mo? Di ba? Ang daming mga tanong . Opo, hindi po dapat magtaka ang mga anak kung ganun po ang pag-iimbestiga ng kanilang mga nanay. Lalo't nagpapaalam po sila. Oo. Kasi sa panahon po natin ngayon ay napakadelikado ng Oo, paligid. tama yan. Napakarami pong mga kasamaan ang nangyayari. Kaya alam po ninyo, kapatid na Dindo, pagkatapos po nung interrogation ng nanay, Oo. pag nakalabas na ng bahay yung kanilang mga anak, lagi pong merong pag-usal ng panalangin sa Diyos, yung nanay, na sana po ay ingatan yung kanya pong mga anak. Bukod dyan, ano pa po ang katangian ng mabuting asawa o nanay ayon sa Biblia? Ganito po ang pagtuturo ng Apostol Pablo na mababasa po naman natin sa aklat po ng Tito 2 at ang talata po ay 5. Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang mga nanay po, mga kababayan, ang itinuturing po na homemaker. Sila po ang nangangalaga sa kalinisan at sa kaayusan po ng kanilang tahanan. Oo, kumbaga sila yung karaniwan ay anong tawag doon? Yung nagdi-design, di ba? Interior designer. Sa bahay, opo. di ba? Alam nila kung saan ipupwesto yung mga gamit . Kaya narinig ba ninyo yun, mga anak? Kaya pala kapag halimbawa, yung mga gamit ninyo, kung saan-saan na lamang ninyo inilalagay o basta na lang kung saan-saan iniiwan sa bahay, nandong napagsasabihan kayo at nasisita ng inyong nanay, di ba? Opo. Bukod po ron, maliwanag din po na itinuturo ng Biblia na ang mga may bahay po, ang mga nanay, ay nagpapasakop Ayan. sa kani-kanya pong asawa. Oo, hindi pala nang aander. Hindi po, bawal po yun. Bawal yun ng Biblia. Kaya, kumbaga, kahit alam niya na mahal siya ng kanyang mister, hindi po niya kukunin ang pagiging pangulo ng tahanan mula sa kanyang mister, di ba, kapatid na June? Opo, tama po yun. Ngayon, ano pa po ang katangian ng mabuting nanay at may bahay ayon po sa Biblia? Meron pong kasagutan na itinuturo ang banal na kasulatan sa katanungan po ninyo na atin pong mababasa dito po sa aklat ng mga Kawikaan 31, ang talata po ay 15 at 17. Pakinggan po natin ang itinuturo ng Biblia. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Gayunmay, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Talagang hindi po madali ang maging isang mabuting nanay. Oo, talaga. Ayon po sa banal na kasulatan, ang mabuting ina at asawa, maaga pong bumabangon o gumigising para po asikasuhin ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya usually po, talagang ang nanay ang unang bumabangon sa umaga. Lalo na po kapag ang mga anak ay nagsisipag-aral pa, Ayan, lalo na't mga bata pa, siya po ang maghahanda ng asikasuhin, lahat. Oo. Opo, hindi lang po ang ihahanda niya yun pong pagkain o almusal ng kanyang pamilya. Pati po yung kanilang mga gamit na gagamitin sa eskwela, yung gamit na gagamitin po ng kanyang mister sa Yan, pagpasok po nila sa trabaho, di po ba? At kahit po meron silang katulong sa bahay o kasambahay, po, na
nakakatuwang niya. Pero ayon po sa Biblia, ang mabuting ina, siya pa rin po ang nangangasiwa kung ano ang dapat gawin ng kanyang mga kasama sa bahay. At ito ang hindi na-appreciate, kapatid na Jun, ng ilang mga anak sa kanilang nanay. Ang natatandaan lang kasi nila, kapatid na Jun at mga kaibigan, yung malakas na boses ng nanay nila, parang galit si nanay kapag ka nanggigising sa kanila, maaga pa marami nang sinasabi si nanay sa kanila, di ba? Opo, yun nga, nakakalungkot po minsan. Po. Pero hindi po naiisip ng ibang mga anak na pagbangon nila, bagaman sila pupungas-pungas pa. Po? At sapagkat kagigising, pero hindi nila napapansin. Nakahanda na po yung kanilang makakain dun sa hapagkainan. Yan. Pagkatapos po nilang maligo, di po ba? Bago sila pumasok, planchado na po yung Naka-ready kanilang na. kasuotan. Nakahanda Naka-ready na, na oo. yung kanila pong mga kasuotan. Kung nagbabaon po sila, pati yung kanila Pati pong yung baon, babaunin, nakahanda na po para po sa kanila. Ganun po ang pagkalinga at pagmamahal ng mga mabuting ina o mabuting nanay. Yung mga sinabi ninyong yan, yun ang sinasabi natin kanina, na hindi na-appreciate, hindi nakikita ng mga anak, maging isama na natin yung mister. Minsan, po, pati yung mister. Doon sa nalilimutan. pagsisikap na yon. Isipin nyo, kapatid na June, yung mga nanay, diba? Opo. Yung mga ina ng tahanan. Sabi nga kanina maagang gumigising. Nauunahan pa nga yung pagsikat ng araw Totoo po Pero yan. ang katotohanan, at yan ay nakikita natin, sila pa yung huling natutulog Opo. sa gabi. Kasi Dahil sila sa din dami ang nag-aayos inaasikaso. Opo. Ihahanda nga yung mga gagamitin ng kanyang sa pamilya sa kinabukasan. Opo, Diba? naalala ko po tuloy yung malimit na sinasabi ng maraming nanay. Oo. Kulang yung talaga. kanilang panahon Oo. sa pag-aasikaso. Doon pa lang po sa pangangailangan ng kanilang tahanan. Oo, kaya yung sinasabing 24 oras, parang kulang Kulang sa Baka- isang mabuting nanay. Oo, parang 25 oras Opo. Kaya wala nang panahon para sa sarili. Opo, Oo. yung iba. Po? Ayun naman ang hindi tama. Opo. Kasi sa dami ng inaasikaso ng nanay, kapatid na Jun, ay dapat ba na pinababayaan naman nila yung kanilang sarili, yung kanilang kalusugan? Hindi po, sapagkat ayon din po sa aral ng Biblia, ang isa pong mabuting ina ay iniingatan niya yung kanyang katawan, yung Oo. kanyang sarili, para po magampanan niya Oo. yung kanyang mga tungkulin bilang isang ina at bilang isa pong mabuting Yan, asawa. tama yun kasi kapag halimbawa nagkakasakit, paano niya magagampanan yung kanyang mga pananagutan? Kaya, mga misis, narinig nyo ba? Aral po ng Biblia. Binasa po ng kapatid na Jun. Naingatan naman ninyo ang inyong katawan at kalusugan. At kung kasama po ninyo ngayon na sumusubaybay po sa programang ito, ang inyong mister o kaya po yung inyong mga anak Oo. na nagtatrabaho na, Yan, oo. sabihin po ninyo sa kanila, baka naman. Yan. Baka naman, baka pwede namang i-treat Opo, na tama nila po, yung opo. kanilang nanay, yung kanyang misis, para naman halimbawa dalhin sa Beauty isang, salon. beauty salon, di ba? O kaya po, sa isang spa para makapag-relax, para di ba? makapagpa-relax o makapagpa-rejuvenate ng sarili, di ba? Makapagpariband ng buhok. Makapagpa-reband ng buhok. Palagay ko po, magagastusan na naman kayo pag uwi nyo ng bahay. Kaya nga, nilalakasan ko loob ko na sabihin ito. Kasi mapapanood ko ni Mrs., di ba? Oo. Opo, pero kailangan po yun Ang totoo po, hindi naman kailangan gumugol ng mahal. Yan. Kasi Oo. baka iniisip ng iba, kailangan ba talagang magpa-parlor? Kailangan ba talagang magpasa? Hindi po. Ang totoo po, yung natural na kagandahan ng atin pong may bahay, sapat na po yun Oo. hindi po ba? Talagang ang ating may bahay, sila po ang pinakamaganda sa paningin ng kanilang mga mister at ng kanilang mga Kaya anak. nga siya di ba? yung niligaw at pinakasalan di ba? Tama po yun. Oo. Pero alam po ninyo, yung simple lang po na, halimbawa, pamamalagi lang na maayos yung kanilang buhok, halimbawa. Yan, oo. Pagkakaroon po halimbawa ng malinis na pangangatawan, Oo, di po ba? oo, Pag-aalaga sa kalinisan ng katawan po nila. At baging yung hindi man po siguro napakalalim na kaalaman tungkol sa fashion. Sabi nga po nila, yung konting fashion sense lang, para po meron silang maayos na pananamit at simpleng pananamit pero maayos. Alam po ninyo, sapat na po yon. Hindi na po kailangan pang gumugol ng marami sa pagpapaganda. Pero kaya nila gagawin yun, di ba kapatid na Jun? Kaya nila gagawin yun dahil nga sa yung magpapaganda, dahil sa kanilang mister. At sa Di ba? mga anak din At po sa nila. kanilang mga anak. Para po yung kanilang mga anak, talagang proud din po sa kanila na yan. nanay ko yan, di po ba? Ganun po ang dating
nanay nila sa kanilang mga anak. Napakaganda ng inyong sinabi, kapatid na June. Kaya good luck mamaya pagka Pag-uwi natin sa bahay. Pag napanood na itong Ng episode episode po na ito. natin, ano Ngayon, po? kapatid na June, kung ang pag-uusapan naman yung relasyon ng isang nanay, kasi siya'y asawa din, di ba? Sa kanyang asawang lalaki. Paano po inilarawan ng Biblia ang katangian ng mabuting may bahay? Opo. Ganito po ang paglalarawan ng banal na kasulatan sa isang mabuting ina at asawa na mababasa po natin dito po sa Aklat ng Kawikaan. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Lubos ang tiwala ng kaniyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ang isa pong mabuting ina at mabuting may bahay ay pinaglilingkuran o inaasikaso po niya Oo. ang kaniyang asawa at ang ginagawa po niya ay pawang kabutihan at hindi po kasamaan. Ngayon, kapatid na June, kapag ganyan ang katangian ng mga nanay at ng misis, di ba? Opo. Taglay nila yung mga katangian, mabubuting katangian na itinuturo ng Biblia, ano naman ang magiging damdamin ng kanya mister para sa kanya? Gaya po ng itinuturo ng banal na kasulatan, lubos po ang tiwala ng kanyang asawa dun sa kanyang may Ayun, oo. bahay. Kumbaga kahit na nagkakalayo sila sapagkat halimbawa may trabaho yung mister, Opo. 'di ba? Naiiwan yung may bahay niya sa tahanan o kaya may pagkakataon kasi na yung may bahay tumutulong na rin sa kanya mister Opo, sa nagtatrabaho pagtatrabaho. din po. Opo, Oo. para sa pangangailangan ng pamilya. Oo, kahit na lumalayo yun, tiwalang-tiwala Opo. yung kanya mister. Walang na agam-agam sa naandun yung damdamin. katapatan nila sa isa't isa. Tama po. At dahil dyan, anyayahan natin ang ating mga Apo. kaibigan. Mga kaibigan, may papapanood po kami sa inyo. Magugustuhan po ninyo. Panoorin po natin. Thank you so much po, Ka Sandy, again sa inyong pagpapaunlak, and of course, meron tayong pa-coffee. Siyempre, courtesy of Sir Alvin. Okay, dahil nabanggit niyo na po si Ka Alvin, anong year na po kayo nagpakasal? Ano po, 1997. Nung nagpakasal po kayo, bumuo po kayo ng pamilya. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ilan na po yung anak niyo and ilan taon na po sila? We are gifted and we're blessed with 3 kids. Tapos, noon inisip ko rin, Danica, na gusto ko rin magkaroon ng sarili kong income. Oh. Nagtayo din ako ng company namin. So, nag-start muna kami sa pharmaceutical company. Nag-set up ako ng pharmacy. And then later on, tinatag po namin yung Cheers. It's a training institution na ang naging presidente si Ka Alvin. Tapos ako yung parang marketing. So, doon, meron na akong day job. Meron pa akong Meron pang business. At the same time, may tungkulin, may pamilya. So, paano niyo po napagsasabay yun? Paano yung time management niyo during that time? Ang natatandaan ko talaga yung panganay namin na anak. Na siya, parang nasa daycare center. So, ihatid ko siya sa daycare center habang nakaayos na ako, na ako ng pang-meeting. Umakit na kami ng hagdanan. Sabi kong gano'n, anak ha, you have to behave because mommy will go to work after sending you off to school. Tapos biglang sabi niya, Mommy, I don't want to go to school. Tapos sabi ko, bakit? I want to go with you. So si Joseph, nasanay siya na pag may meeting ako, nandun siya sa tabi. Hindi po siya katulad ng ibang nakikita natin, no, na mother, tapos iiwan yung anak nila sa angels sa bahay. Yung tinatawag nila angels, mga kasambahay. Hindi. Hindi Talagang, niyo po sinanay na galing kasi nag-a-adjust po talaga kayo kahit kasama niyo yung mga anak Yes, niyo. Hindi niyo hinahayaan na maiwan lang sila. Although, meron tayong mga kasama sa bahay, hindi kayo pumayag na ganon. Pero halimbawa, kasi dahil career woman po kayo, and I'm sure hindi po kayo pumapayag na hindi po kayo nakakagawa, hindi nyo po nagagampanan yung gawain nyo po sa bahay. So, ano po yung kahit na may katulong kayo, yung gusto nyo po, kayo pa rin yung gumagawa? Bago ako matulog, may message ko na, itong lulutuin ng breakfast. Tapos, Wow! oo. Okay. Tapos sasabihin nila,
Titext naman sila, ay, ma'am, hindi po ako marunong yan. Oh, ito yung link sa YouTube. I-check mo. Ganito lutuin Ang yan. galing Ganon. nyo Oo. naman po. Para pagbaba ko, minsan, ando na naka-ready na. Mm-mm. Tapos, bago ako, halimbawa, pupunta ako ng Pangasinan or Cavite, Mhm. magme-message na ako, pakibili ako ng mga gulay na ganito kasi mas mura doon. So, yun. So, nag-coordinate lahat. Siguro ganun ang, ang utak ng nanay, yung tipong, matutulog ka na lang, isipin mo pa, nakalock na ba yung pinto? Yung bang mga bata, nakarating na. So, umiikot pa ako sa mga kwarto nila, ganun. Pero, hindi nyo po napapabayaan ang sarili nyo. Well, nakikita naman po namin yan physically. So, paano nyo po napapanatili na healthy po kayo sa mentally, physically? Number one kong ginagawa, tuwing nagigising ako, syempre, nananalangin ako, nagpapasalamat, tapos I go on the ground. Okay. Yung grounding. Okay. Kasi napaka-importante yung ating talampakan nakatouch sa soil. Oo, that is, may nako. electricity na pumapasok. Parang nire-recharge tayo. Pwede nyo po bang ma-share sa amin? Ano po yung mga halimbawa ng mga naging struggles po ninyo as a mother or as a wife? Well, struggles kasi nandiyan lang yan, di ba? Mhm. May time na yung time ko with my family, Mhm. sa mga bata, parang yun yung aking regret Mhm. na may mga milestone sila sa school, Mhm. tatanggap ng award, Mhm. at the same time may mga activities na kailangan nandun ang parents. Mhm. Ang guilt feeling ko is, there are times, many times na wala ako doon Mhm. sa tabi nila. Pero I'll make sure na naintindihan nila na wala si Mommy, pero we're preparing for the future. At the same time, hindi ko kasi pwedeng i-schedule to dahil naka-arrange na to. But I'm so happy for you. I'm so proud of you. Yun. And then, pag dumating ako, I see to it na I spend time along. Marami kasing mga awards na ibinibigay. So, lagi kong sinasabi na, yung award na to, not for me, but for the family. Mhm. It's because you're always there to support Mommy. Pati yung husband ko, nung naging chairperson ako ng Philippine Commission on Women, syempre, di ba, parang gender equality, women empowerment. So sabi nila kay Ka Alvin, paano yung maging asawa ng isang chairperson na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan? So, ang role namin, alam ko, pag nasa labas ako yung head of that agency, ako yung CEO ng aming company, ng aming nursing home. Pero pag nandito sa bahay, ang role ko bilang asawa, bilang nanay, lagi kong iniisip na andito ako para bilang nanay nila, bilang kaibigan nila, bilang asawa. So yun. Ang sa mga biggest struggle namin is that nung lumalaki na yung mga bata, lalo na sa eskwelahan na kung saan sila nandun, hindi mo kasi mapipili yung kanilang magiging mga kaibigan. So there was a time na madaling araw na, tapos may na-receive kaming tawag na, yung anak niyo po kasama namin. Tapos hindi namin alam kung saan namin siya pupuntahan. Para bang yung time na yun, umiyak kami mag-asawa kasi what if hindi na natin makita yung anak natin? What if napahamak siya? There are cases na napaka-vulnerable na mga bata ngayon, lalo na sa panahon. So, lagi namin sinasabi sa kanila, kung may problema kayo, magsabi kayo sa amin. So, minimaintain namin yung open communication. May time na nahihirapan din ako. May time na parang gusto ko na rin give up. Kasi parang feeling nila pag leader ka, kinakaya mo lahat. Matatag ka, matapang. Oo. Pag dumarating yung time na yun, pumupunta na lang ako sa kapilya. Binubuhos ko na lang yung lahat ng aking gustong sabihin sa Ama. Ano po ang message niyo po para sa inyong pamilya? Ang message ko, lagi kong sinasabi na the success of the parents is measured upon the success of their children. So, kung ano man yung pundar namin ngayon, ng daddy nila, huwag yun ang kanilang tignan. Gusto ko, higitan pa nila
sa pananampalataya, sa tungkulin, sa pagtulong sa komunidad at yung nation building. Gusto ko maging asset sila ng family, ng community, ng iglesia, at the same time ng buong Pilipinas. Kasi mahirap itaguyod ngayon ang isang pamilya na buo. At mas mahirap panatilihin yung isustain yung magandang pagmamahalan at respeto ng bawat isa. Ayan! Surprise! Yung napanood natin na ginawa nung mister ni Ka Alvin at nung kanyang mga anak kay Ka Sandy, yun yung appreciation eh. Tama po. Yun yung bunga ng kanilang pagpapasalamat dahil sa mga pagsisikap ni Ka Sandy. Opo. Sana po sa lahat po ng mga mister na nakasubaybay at sa lahat po ng mga anak na sumusubaybay sa palatuntunang ito, sana po magawa nating i-appreciate yung mga efforts po ng ating nanay, yung mga efforts po ng ina ng ating tahanan para po sa kapakanan ng ating pong pamilya. Kapatid na June, ano po ang higit sa lahat ay nasasabi ng isang mister sa kanyang misis na ito ay bilang pagpupuri niya dahil nakasumpong siya ng mabuting asawa? Ganito po ang nasasabi ng mga mister, ng mga asawang lalaki na nakasumpong po ng mabuting may bahay. Mababasa po natin ang nakasulat sa aklat po ng Kawikaan 31 at ang talata po ay 29. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Totoo po ito. Bagaman marami pong mabuting asawa, para po sa atin, ang nakahihigit po sa lahat ay ang atin pong kabiyak at ang nanay ng atin pong mga anak. Ang ganito pong asawa at nanay, kapatid na Dindo, mga kababayan po namin, napakahirap pong mawala sa pamilya. Oh. At ang nais po ng kanyang pamilya ay makasama na siya habang buhay. Bago pa man sumikat ang araw, bago ka pa magising, gising na siya. Nagluluto, naglalaba, nagpaplansya. At sa gabi, habang ikaw ay natutulog, hindi mo alam na habang iniisip mo ang bukas mo, iniisip niya ang kinabukasan mo. Mas malayo pa kaysa sa kaya mong makita. Salamat, aking nanay, Hindi mo alam, ilang beses niyang tiniis ang gutom para lang masigurong busog ka sa eskwela. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat gabi ng mataas mong lagnat, siya ang unang gumigising at huling natutulog. Hindi mo alam, pero lahat ng ito ginagawa niya. Ginawa niya para sa'yo. At gagawin niya hanggang kaya pa ng puso at katawan niya. Hindi dahil sa may nag-utos, kundi dahil ito ang alam niyang paraan para mahalin ka. Sakripisyong walang kapalit, walang hanggan. At sa mundong puno ng pagbabago, isa lang ang mananatiling totoo. Mahal ka niya, higit pa sa sarili niya, at sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, hindi mo maririnig sa kanya ang mga salitang, "Pagod na ako." yakapin din na mahigpit. Mga lalaking may asawa na tulad po namin, napakapalad po natin na nakatagpo tayo ng may bahay na taglay ang mga katangian na itinuturo po ng Biblia. Maging sa mga anak, mga kabataan, napakaswerte ninyo sa nanay ninyo na nagsisikap na ibigay ang halos buong panahon niya para sa inyo. Tinutulungan ng inyong tatay para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. I-appreciate natin ang kanilang pagsisikap at pakamahalin natin sila. Bago matapos po ang episode na ito, inaanyayahan po muna namin kayo ng kapatid na June sa isang maikling panalangin.
Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo Opo. sa pagbibigay mo po ng pagkakataon sa palatuntunang ito Opo. na muling makapaglingkod sa aming mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Ang amin pong magalang na panalangin sa iyo, Ama, Opo. sana po ang mga magulang at ang mga anak Opo. lagi pong magabayan ng iyong mga banal na aral Amen. para ang amin pong sambahayan ay maging maligaya Amen. habang tinutupad namin ang paglilingkod po namin sa iyo. Amen. Pakaingatan pong lubos ang kabuuan ng banal mo pong iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming pamamahala. Amen. Ang lahat po ng ito'y magalang naming idinadalangin Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.